possessed, 18 years old kahapon. Nag-celebrate tayo ng misa sa bahay nila at nadiskobrehan namin sa aming dialogue at pakikinig namin sa kanila na yung lola para nila ay albularyo. No? At iniwan po ito ng kanyang papa bago mamatay pero hindi tinanggap ng papa niya. No? At ang nangyari mga kapatid, may sumusulong sa kanila na itim na tao at naglabanan sila ng tatay niya. No? Ito yung storya ng yung itim na langgam na bumibisita sa bahay nila. At itong na langgam na ito, pinugutan nila ng ulo, walang dugo. No? At yung tiyan, wala ding bituka. No? So, aswang. No? So, yan po yung ngayong araw na ito, i-close natin yung psychic ability nila. Nandito sila ngayon. No? Kanina may ine-exercise. Narinig nyo yung may sumigaw sa loob? Hindi nyo narinig kanina. Taga-ano din sila, taga-pagadian. Nandito sila ngayon. Sumapi sa kanya ang Diyos Ama, Diyos Anak, ang Santo Niño, at Espiritu Santo. Pero, kanina, nung patuloy nating ine-exercise siya, no, mga demonyo pala. Kaya nga, maintindihan ninyo yung wording, official wording ng ating simbahan, CCC 29:16. All forms of divination are to be rejected. Divination ang ginagamit ng simbahan. Bakit? Mag-appear sila sa inyo bilang Panginoon. Mag-appear sila sa atin bilang anghel. Mag-appear siya sa atin, yung apparition nila, bilang mga santo. Grabe, no? At sabi niya sa akin, dito, Father, masakit dito. Nilagyan natin ng stola dito. May Benedictine middle na carb. Ninagay natin. Sumigaw siya. No? Grabe yung pagsigaw niya during exorcism. But hindi siya yung elaborate ko. Yung binibisita namin kahapon. So nag-react na yung 18 years old na walking possessed. No? At sinabihan ko, while nakikinig ako sa kanyang kuya, no? Yung kuya pala niya ay may nangliligaw na engkanto. No? At pagkausap niya lagi nung 9 or 7 years old, 7 to 9 years old. No? At dahil yung pasyente namin, yung kanyang bunsong kapatid, so hindi namin na-close yung psychic niya. Doon ko lang nalaman na open yung psychic niya. Pati yung tatay niya. No? Dahil makikita nila yung mga itim na pusa, bigla lang magbago ang anyo, iba na namang hayop sa sunod na mga araw, no? Pabago-bago maging langgam, no? So, while nakikinig ako sa kanila, open na open yung psychic nila, yung third eye. So, yung tatay niya nandito ngayon, i-close natin mamaya yung psychic nila, no? Sinabihan ko yung kuya na i-close natin yung psychic mo doy. No? At sabi niya, okay lang, Father. Pag-close namin sa 30 chakra points niya, alam nyo, nakatulog. So, recite after me. No, hindi na siya naka-recite. Nakatulog. At ngayon, ipaprocess natin sila dahil hindi lang pala yung 18 years old ang hinaharas ng demonyo. Matagal na niyang kinikimkim yung mga misteryong nangyari sa kuya niya. No? So, ang mga cases natin ay marami akong matutunan. No?
Sila ngayon ang special ko, alas 2, after blessing sa inyo, na mga religious items, yung buong pamilya nila, ang i-close natin yung 30 chakra points. Yung chakra points, term chakra points, hindi po yun atin. Mga Buddhist siguro or mga Asian religion ang term nila. Dahil wala tayong term na ganon, binabaro natin. So yung mga point, mga joint natin, tinatawag yung chakra points. Yung 30 chakra points ang i-close natin sa tatay dahil hindi natin na-close yung tatay kahapon dahil late na ako nakarealize dahil sila yung nag-usap sa kasamahan ko, Brother Eugene. No, dapat i-close din. Kaya pa balik-balik yung demonyo sa kanyang anak na babae. So dito mga kapatid, saan ito nagmula? Sa lola nila na albularyo. Hindi naman namin tinanggap, Father. Kung hindi natanggap, lahat ng family circle ang nakatanggap. Ulitin ko kapag hindi natanggap, dahil hindi sila mamatay na hindi matatanggap. Kung ganon, buong pamilya, buong angkan ang makatanggap. Kung merong makatanggap, siya lang yung makatanggap at yung family circle nila ang iharas ng demonyo. Yan ang nangyayari sa mga albularyo. Kaya kung meron kayong close na albularyo, please, advise them to surrender. Kung meron kayong mga kakilala na mga healer, please advise them to surrender. Dahil yung simbahan may specialization. Kung sa batas ng simbahan, may canon lawyer tayo. Kung sa dogma naman, may dogmatic theologian tayo. Sa Bible naman, may mga exegetes tayo, mga Bible scholars. Kung sa spiritual phenomena, mga exorcist din. At alam nyo, hanggang ngayon, nag-aaral pa ako. Walang tigil sa pagbabasa, walang tigil sa pag-aaral. Bakit? Ako po yung managot sa inyong lahat sa harap ng Diyos kung magturo kami ng mali dito. Amen. Marami ng mga albularyo nag-surrender ngayon. Marami ding nagagalit ni Father Darwin. Okay lang. Truth hurts, but it doesn't harm. Amen. Kahapon ay dinakip na yung panglimang political leader sa Valencia. Dahil sa vote buying. Ako po ay nag-file ng kaso dahil hindi po matitigil kung maghuhumili lang kami. Ngayon, 5 na po. May 2 pang huhulihin. At alam nyo, wala palang problema kapag tatayo tayo. Bakit? Kapag aabot na sa korte, walang kailangang abogado. Hindi na tayo magbayad ng abogado. Bakit? Ang fiskal ang haharap sa kanila. People of the Philippines against the political leader. No? Alam nyo, kung gusto niyo ngayong sunod na eleksyon, hindi tayo makipag-away. Ginagawa ko ito because of the love of God. Hindi naman ako masama yung loob ko sa mga politiko. Ginagawa ko lang ito because I love my God. I love my only country I have, the Philippines. Wala na po akong ibang bansa po. Ito lang po. Sana po, itong ginagawa ko, gawin nyo din. Tanggapin nyo yung pera. At magsagawa kayo ng affidavit dun sa piskal. Kung tayo lahat, kung sila ngayon ay natatakot dahil sa pag-file natin, lalo-lalo na kung tayong lahat, hindi lang tayo makipag-away. Gawin lang natin ano ang nakasaad sa batas. At dahil tayo ay indifferent akong dakong sa, og sa pagbuhat sa angay, ang dili pagbuhat sa insensitive ta. Kaya nga, ito nangyari sa Pilipinas. Hindi tayo nakipaglaban sa ating bayan. Ayun na po. Tindig na po tayo. Maawa naman kayo sa Pilipinas. Iniibig ko yung mga politiko
kung buksan nyo yung puso ko, hindi po ako nagagalit sa mga leader na pinafailan ko ng kaso. Kung hindi ko ito gawin, sinong magdidisiplina sa kanila? Kaya nga, lantaran na yung pagbilihan ng boto sa atin, sa Tagbilaran, yung halos lahat ng nanalo. Ngayon, tayo na tayo. Hindi lang tayo makipag-away. So may dalawa pa na dadakipin. May warrant of arrest na po sila. Uy, ginagawa ko po ito para sa mga anak ninyo. No? At sa sunod na, kung may ebidensya kayo, huwag kayong mag-alala, tuturuan ko kayo paano mag-file sa affidavit. At kung mamumuhay tayo sa takot, wala tayong magandang kinabukasan. Amen? At tingnan nyo na balita na po sa Ball Chronicle, yung 4. Pero kahapon pa na huli yung 5. May 2 pa. At hindi na po sila magka-blame sa akin dahil before election, in-explain ko na po sa administration, sa opposition, at sa independent na mga kandidato. Mag-file po ako ng legal action, ng kaso. Dahil ang mangyayari nito, yung mananalo lang, yung mga may pera. Pero yung may tunay na puso ay hindi mananalo dahil wala silang pera po. At kung pipiliin natin yung may puso po, ang ganda ng Pilipinas, ang yaman ng Pilipinas, hindi problemang magkasakit kayo. Libre tayo lahat eh. Amen? So, yan ang ginagawa natin ha. At huwag kayong matatakot. Father, patyon ka na. Kaguol, mabanhaw mo ko. Si Krualan yung di ta mabanhaw, patyon. Amen? Nabanhaw niwa? Ay, delikado sila. Ayaw mo kadlok sa tao. Usara nga itong kadlukan. Ang Diyos sa mga Diyos. Hari sa mga hari. Ginoo sa mga Ginoo. Amen? Nakamata lagi mo, no? So, before ako magpatuloy, ito po yung pangatlo na analogy of grace na isi-share ko po sa inyo. Grace as medicine. Una, grace as water. Grace as light. Itong pangatlo, grace as medicine. Kaya nga, nandito si Father Pablo, nandito din si Father Albert, at Father Salon, natutulong sa atin, chief exorcist si Father Salon. Siya yung chief exorcist sa diocese of, yung nagbimisa natin ngayon, si Father Salon. At every Thursday po, bibisita siya sa atin dito. Dahil may parokya siya. So ngayon, grace as medicine. Diba? Ang tubig, kinakailangan natin. Ang liwanag, kinakailangan natin. Medicine, kinakailangan natin. Bakit? Grace is absolutely necessary for our conversion, for our healing. Kaya nga, uupo yung mga kasama nating pari, walang bayad po, libre. Confession, anointing of the sick, Eucharist. Wow! Alam nyo kung tatanggapin nyo yan, sa pag-uwi nyo, you are full of grace. Ano kayo? Para kayo si Mama Mary, ah. Hindi dahil sa kabutihan ninyo, dahil sa kabutihan sa Diyos. It is the initiative of our God. Amen? Bigyan natin papuri ang Diyos. Huwag kayong uuwi without confessing your sins. Kaya nga, nagkukontak ako ng mga pari. Mamaya din, may exposition tayo sa Blessed Sacrament. I-consecrate natin yung buo ng mga lahat na bumibisita sa atin, lahat ng sumusuporta sa Saint Michael Exorcism Ministry. I-consecrate natin ngayon, hapon, at buong parokya sa Our Lady of Rosary Parish sa Lila. I-consecrate. Every Thursday po, ginagawa natin yan, consecration po. Para uuwi tayong puno ng pag-asa. Uuwi tayo ng puno ng sigla. Puno ng pananampalataya. Amen? Ito po, i-share ko lang ha. Dahil ang ganda po nito. Itong sabi ni Saint Augustine of Hippo.
Grace as medicine. No? Sabi niya, he famously described humanity as sick because of sin. Bakit? Bakit tayo nagkasakit? Sabi niya, because of our sin. Kaya nga, lahat ng kasalanan natin, i-confess ninyo. No? And grace as God's healing remedy. It is not our way. It is God's way. Hindi po yan paraan ni Father Darwin. Paraan niya ni Kristo. The kingdom of God is at hand when you repented your sins. Sino nagsabi niya? Si Kristo mismo. At ito yung quotation ni Saint Augustine. The whole church is a hospital, and Christ is the physician. Sino yung doktor? Hindi si Father Darwin. Si Kristo. Kaya nga, nandito kayo, hindi yung sarili ni Father Darwin ang ibibigay sa inyo. Ang sakramento lang. The sacraments are instituted by the Lord, not by the Pope, not by the church, but by the founder of the church. Wow! Natutuwa ba kayo ngayon? Bigyan natin papuri si Kristo. Sin is not only guilt. Yung kasalanan natin, hindi lang po yun guilty. It is a disease of the soul. Alam nyo, nung pumunta ako dun sa Naga, si Nana, pinupost ko yung malaking waiter dito. At alam nyo, hindi siya magpa-hospital. Natatakot siya sa doktor eh. Baka may trauma siya sa hospital. Natatakot siya pupunta sa hospital. Sabi ng mga relative niya, may naman sila kaya, magpa-doktor ka na, nanay. Pero hindi siya magpa-doktor. Pero pumunta sa kwak-doktor. Wala namang karayom dun sa kwak-doktor. No? So, nung nakarinig siya, kaya mag-live tayo, nung nakarinig siya sa buong pangyayari at sa mga talk natin, hala, hindi pala tama yung pagpunta ng mga albularyo. Hindi pala tama ang pagpunta ng mga healer. Dahil hindi nag-promote ng sacraments. So, ang nangyari, may talk ako doon, pumunta siya. Nag-away pa sila sa kanyang asawa. Saan ka punta? Pupunta ako kay Father Darwin. Bakit ka pupunta doon? Nagalit yung asawa niya. Nakikinig. Kung pupunta ka kay Father Darwin, maghiwalay na tayo. Na-shock siya. Ano? Dahil lang pupunta ako doon, ihiwalayan mo na ako. Pero pumunta pa rin siya. Pag uwi niya, tinanong niya, anong sabi mo kanina? So, wala naman akong sinasabi Hindi niya alam ang mga sinasabi ng asawa niya. Hindi alam ng asawa niya yung mga sinasabi niya. No? Ngumusta na siya ngayon? Alam nyo, ginamit niya yung sacramentals. Tinupad niya yung nalalaman niya during sa catechism. At nag-receive siya ng sacraments. At araw-araw siya magsamba. She is completely healed. Yung goiter na nawala, parang may major operation. Yun ang totoong milagro. Walang medical intervention. Bigyan nating papuri si Kristo. Grace as medicine. We need Jesus in our lives. And Jesus is giving us grace. Grace heals what sin has wounded. Our intellect darkened. Anong mangyayari? Kapag magkasala tayo, our intellect darkened. Kaya nga, yung asawa mo na may kalunya na iba, hindi yan maniniwala, hindi yan makikinig ng advice. Bakit? The intellect darkened. That's the consequence of sin. Yung anak mo,
na namumuhay sa kasalanan, hindi yan makinig sa'yo. That's the consequence of sin. Darkening the intellect. Ano pa? Our will weaken. So, anong nangyari? Wala ka ng independent will na susunod sa Panginoon because it weakened by our sinfulness. Paano yan maging strengthened? We need to kneel down before Jesus in His sacraments. And our heart, ito intellect darken, will weaken, and our love is disordered. Ang dami, no? Maraming disordered love ngayon. Babae at babae. Dahil sa pag-ibig, Father. Hindi na kami makinig sa simbahan. Iniibig naman namin yung sarili namin. Lalaki at lalaki. Yan. The love is being disordered because of sin. Forgiveness removes guilt. Alam nyo, sa pagkumpisal niyo dito, yung guilt natin, it removes guilt. But the grace of God restores health. Only the grace. Ay, absolve ka. After absolution, bibigyan ka ng Diyos ng grasya. At that grace restores our health. Kaya nga, si nanay, first time kami nagkakita kahapon, sabi niya, Father, completely healed po ako. Because grace as medicine. While nagmimisa ako dun sa kahapon, dun kami sa di ba? Sa buhisan. While nagmimisa ako, love offering, may babae, si Josephine, kalimutan ko sa apelyido na, si Dala ba yun? No? Si Dala. Si Father, bumubulong siya sa akin. May isi-share ako. Sige, mamaya, tatawagin kita. So, nag-share siya sa kanyang asawa. No? Na merong bara sa kanyang puso. Yung ugat, may bara yung ugat sa puso. At ang bara is 99%. So, kailangan na ng open surgery. No? Open heart surgery. Kailangan buksan yung kanyang puso para maging normal. Alam nyo, tinuturo niya yung natutunan niya while nakikinig siya. Katulad din niyo. At milagrong malaki. Hindi po siya naoperahan. Completely healed po ang kanyang. At pakinggan niyo yung kanyang storya. Siya mismo ang nagsishare. No, without major operation yun nakasave ka pala. Malaki ng savings mo. Natutuwa ba kayo ngayon? No? Gagaling man tayo o hindi. Sekundary lang po yung pagkagaling. As long as we offer everything to the Lord. Yung mga problema natin, offer it to the Lord. And be grateful to all the challenges that we are facing in every moment. So, dito mga kapatid, we love lesser things more than God. We love lesser things more than God. So, the heart is disordered. So, mas iniibig pa natin yung creature kaysa creator. No? So, sino ba yung makapagaling sa atin? The intellect is darkened. The will is weakened. Our emotion and love is being disordered. Only the grace of forgiveness and the grace bestowed by Jesus in the sacrament of reconciliation. Ano mangyari kapag magtanggap tayo ng grasya? Our intellect enlightened. Our will be strengthened. And our love will be put in order. Yan po yung healing. No? Grace as medicine. Natutuwa ba kayo ngayon? No? So ngayon ay magpakumpisal yung ating mga kaparian.
At salamat tayo Father Pablo, Pachi Missionary, at si Father Albert na tutulong sa atin. No, dahil dumami na po kayo nung unang mga araw, 3 lang pupunta sa amin. Ngayon ay dumami po. At salamat sa Panginoon. This week po ay itatayo na natin yung exorcist chamber sa St. Michael Exorcism dito po. At ano ba yung objective sa exorcist chamber? Yan po ay yung lugar na yan is a formation and training center. Para saan? Sa mga pari, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga pari na gustong matrain at meron silang team sa parokya nila. So formation center po yan. Yung exorcist chamber, dyan din matutulog yung mga exorcist kung gusto nila. Mga pari na tumutulong sa ministry. Pero ang primary reason why we make exorcist chamber is formation center, training center. Gusto ko yung mga pari kahit hindi exorcist, i-train natin para marami tayong matutulungan. Amen? So, pinupost ko na po yung ano natin. Kung magpadala kayo, pwede kayo magdala dito isang halublak. Para tayo magtutulungan. It is owned by the Diocese of Tagbilaran. It is not my property. It is the property of the Diocese of Tagbilaran. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? No? Meron na ba pera, Father? Meron na. Mga 200,000. Actually, makapsweldo na ta. At magdadala pa kayo ng bus, ng buhangin. No? Okay. Siminto, may nagbigay na sa atin ng 200 cements. Si Sir Victor, apelido ni Sir Victor, no? Bigay sa atin ng 200 sack of Victor Anyana, no? Nagbigay ng 200 sack of cements. At yung kita nyo yan si Padre Peo, sa ibaba niyan, yung mga pangalan ninyo. Ilagay ko yung mga pangalan ninyo. Ito yung dahilan bakit nabuo ang St. Michael Exorcism. Ilagay natin doon. Hindi po yan in memory of, no? Dahil sa mga taong ito, nabuo natin ang St. Michael Exorcism Center. No? Isang halublak lang. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? No? At sana po na-empower kayo sa catechism, ha? At sa sunod na mga araw, may open naman yung restaurant dito. Libre na po yung yung bigas, yung luto. Ay na nyo bayri kay daghang nang hatag og bugas. Sa ugma na ta magsugod. Okay? Kay libre mo na mo og bugas, no? Nasunod po magdamo 1/4 nga bugas, no? Ibalik ra po namo ninyo, no? Recycle bin. So, maraming salamat, ha. May mga nagpadala ng mga bigas. So, yung bigas bukas, simula bukas dahil maraming nagbigay, yung luto libre po. Tinatawag po yan na unlimited rice. Unlimited rice. No? Ayaw po mo pala big rice, kaya majabitik ta na. So, may nagbigay sa atin ng mga bigas. So, ibibigay din namin sa inyo yan. So, unlimited rice. No? Para gawa mo ikuan. No? Kaon dyan mo dagan. No? Ano po yung saging? Salamat na no? Salamat na ha. At kung alam nyo yung team natin, hindi na po sila nagtatrabaho. Nandito na sila. Kung ako lang mag-isa, hindi ko kaya. No? Si Kristo nga, may 12 apostles, di ba? At kung may extra blessing kayo, pwede kayo mag-share sa ministry po. Ang Diyos na po magsukli. At yung mga religious items na nabili ninyo, na-avail ninyo, ay tinutulong natin sa scholars. This month po, nakabayad tayo ng 73,000 sa mga scholars.
Non-seminarian po yan. Sa mga seminarian, nakabayad po tayo ng 127,150 pesos. 26 seminarians po. Salamat po sa inyo, ha? At may umaabot po yung nagbigay ng 100 sa buwang ito, 175,000. So, advance na tayo nagbayad sa mga seminarista. Wala pong utang tayo. Dahil kapag hindi, praise the Lord. Kapag hindi natin sila tulungan financial, kaya nga aalis sila sa seminaryo. Dahil yung support natin, ipagdasal kita, Brad. Ipagdasal kita. Moral at spiritual support lang. Kailangan natin ng financial support. Dahil ano ibayad natin sa mga professor nila? Ano yung ibayad natin sa kuryente nila? Kung hindi natin susuportaan yung seminaryo. Amen? Sa sunod na araw, abutin yan ng 28. Kung pasok lang kayo doon, sino magbayad, Father? Problema ng Diyos yan. Huwag na kayong maproblema. Mag-study na lang kayo dyan. Amen! God is good! All the time! At ang pakpakan ang Ginoo. So ngayon mga kapatid, ay i-bless natin yung religious items ninyo.